Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga katangian ng mga babae na talaga namang tumatatak sa puso ng mga lalaki. Ito yung mga tipo ng babae na kahit saan mo tignan ay nakaka-inlove. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang mga uri ng mga babae na nakaka-inlove sa mga kalalakihan. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 9, loyal at mapagkakatiwalaan sa relasyon. Para sa isang lalaki, ang loyalty ay parang pundasyon ng isang bahay. Kung walang matibay na pundasyon, guguho ang lahat. Ang isang babaeng loyal at mapagkakatiwalaan ay nagbibigay ng peace of mind. Alam mo na sa gitna ng mga pagsubok, nandyan siya. Hindi kanya iiwan. Ito yung tipo na kahit may mas magandang opportunity, pinipili ka pa rin niya. Ang tiwala ay hard-earned. At kapag nakuha mo ito ang isa sa pinakamagandang regalo. Number 8, mapagmahal. Simple pero napakahalaga. Ang pagiging mapagmahal ay hindi lang sa salita, kundi mas nakikita sa gawa. Yung mga maliliit na bagay tulad ng pagtanong kung kumain ka na ba, nagugutom ka na ba, kumusta ang araw mo, o yung pag-aalala kapag masama ang pakiramdam mo. Ang pagmamahal ay nararamdaman sa bawat galaw, pananalita at mga desisyon. Ito yung tipo na marunong kang magpahiwatig, mag-express ng nararamdaman mo, affection, at hindi takot ipakita kung gaano ka kahalaga sa kanya. Number 7, maasikaso. Sila yung tipo na hindi mo na kailangang sabihin, pero alam na nila kung anong kailangan mong tulong o suporta. Yung paghahanda ng paborito mong kape, paborito mong almusal tuwing umaga, o yung pag-aayos ng damit mo bago ka umalis. Sa mga simpleng gawain ito, ipinapakita nila ang kanilang pagmamalasakit para sa isang lalaki. Ang babaeng maasikaso ay napakasarap kasama. Ang sarap umuwi sa piling ng ganitong babae dahil alam mong may nag-aalaga sa iyo. Number 6, playful at masayahin. Sabi nga nila, ang tawa ay ang pinakamagandang tunog sa mundo at sa isang relasyon. Ang isang babaeng playful at masayahin ay nagbibigay kulay sa buhay. Hindi boring ang bawat sandali na magkasama kayo. Yung mga light-hearted jokes, yung mga ulitan ninyo, sila yung tipo na nagpaparamdam sa iyo na magaan lang ang buhay. At kahit gaano kahirap ang isang sitwasyon, may reason pa rin para ngumiti. Ang positive energy nila ay nakakahawa. Number 5, tradisyonal kahit sa makabagong panahon. Ito yung tipo ng babae na nagpapahalaga sa pamilya, sa respeto, at sa mga nakagisnang kultura. Alam nyo, sa dami ng pagbabago sa mundo, napakasarap pa rin sa pakiramdam na may isang tao na nananatili sa mga tradisyonal na values. Sila yung tipo na pinapahalagahan ang pagiging may bahay, ang pagiging supportive na asawa, at ang pagpapalaki ng mga anak ng may respeto sa nakakatanda. Hindi ito ibig sabihin na outdated na sila, kundi mas pinili lang nilang panatilihin ang mga core values na nagpapatatag sa pamilya. Number 4, hindi easy to get. Sabi nga ng marami, what is hard to get is hard to forget. Ang babaeng hindi easy to get ay nagbibigay ng challenge. Ipinapakita niya na may sarili siyang standards at hindi siya basta-basta mapapasakay sa isang sitwasyon. Ang pagkuha ng kanyang puso
ay isang tagumpay. Ibig sabihin, kapag nakuha mo na siya, alam mong special ka dahil pinili ka niya sa maraming iba. Ang ganitong babae ay nagtuturo sa lalaki na maging matyaga, maging seryoso, at maging handa na mag-invest ng oras at effort para sa kanya. Number 3, expressive sa affection at malambing. Magkalapit ang dalawang ito, pero may kaunting similarities or may pagkakaiba. Ang expressive sa affection ay yung tipo na hindi natatakot ipakita kung gaano kanya kamahal. Ito yung ipinaparamdam niya yung nararamdaman niya sa iyo kahit saan man kayo. May it be public or in private. Hindi siya nahihiya na hawakan ka sa kamay o akbayan ka sa public place. Ang malambing naman ay yung soft-spoken, yung sweet gestures, yung paraan ng pagsasalita na napakalambing, napaka-sweet pakinggan. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ang resulta ay isang babaeng nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang sentro ng kaniyang mundo. Ang ganitong babae ay nagbibigay sa lalaki ng validation at pakiramdam na mahalaga siya. Number 2, being feminine. Hindi ito tungkol sa makeup o sa pananamit lang. Ang pagiging feminine ay yung kabuuan ng isang babae. Yung kanyang graceful movements, yung kanyang poise bilang babae, yung pagiging soft niya, yung pagiging malambing, yung pananalita na babaeng babae. Ang isang feminine na babae ay nagbibigay ng balance sa isang relasyon. Nagbibigay siya ng harmony at nagpaparamdam sa lalaki na maging mas masculine, mas protective at mas responsable. Kasi kung nakikita niya na masculine energy ang ipinapakita mo, hindi yan attractive. Kasi ang lalaki, masculine na yan. Yung energy niya ay masculine. Kaya ang gusto niyang makita is yung feminine na side. Number 1, confident at independent. Ang isang babaeng confident at independent ay hindi nakadepende sa isang lalaki para maging masaya. May sarili siyang mundo, may sarili siyang pangarap, at may sariling mga goals. Hindi siya naghihintay na gawing perpekto ng isang lalaki ang buhay niya. Sa halip, sinasama niya ang lalaki sa pagiging perpekto ng kanyang mundo. Para sa isang lalaki, ang ganitong babae ay napaka-attractive dahil alam mong hindi siya para lang sa'yo. Pinili ka niya dahil gusto ka niya at hindi dahil kailangan ka niya. Ang confidence niya ay nagpaparamdam sa lalaki na karapat-dapat kang manatili sa buhay niya. At dahil independent siya, nagbibigay ito ng respeto at paghanga mula sa lalaki. Hindi siya magiging pabigat, kundi magiging katuwang sa pagbuo ng mas magandang buhay. So, ayan po ang mga katangian ng mga babae na nakaka-inlove sa mga lalaki. Tandaan natin na ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging totoo. Ang totoong nakaka-inlove ay yung tunay na ikaw. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.